Sa adaptive leadership, mahalaga na naging matalas tayo magbasa ng political dynamics. At ang isang technique na pwede natin gawin o paraan para lalong maging matalas tayo sa pagbasa ng political na nangyayari sa sistema ay pag-analisa, pagsusuri ng nangyayari sa isang grupo. No? So kung kunwari ito ay drawing ng mga tao na pinapag-usapan ang trabaho. Maaring committee meeting ito o board meeting o team meeting, project meeting, no? Pero ang itong mga parang kurba na ito ay tao at may pinapag-usapan silang nasa gitna. Okay? So at maaring ikaw ito. Ikaw ito, kasama ka sa meeting. So mahalagang bukod dun sa pinapag-usapan yung agenda, no, at nakikikain kayo ng ensaymada, no, mahalagang binabasa nyo kung ano yung nangyayari sa sistemang ito. Para mas matalas ang pagbasa natin sa political dynamics, no. Ngayon, linawin ko lang, yung political dynamics na sinasabi ko dito, hindi ko ibig sabihin na may eleksyon at may partido at kakampi at may mga kandidato, no? 'Yun yung kadalasan natin naintindihan sa politika, pero sa loob ng samahan o sa loob ng committee o kahit na sa loob pa ng pamilya ay may political dynamics, no? Merong kapangyarihan, may awtoridad, si tatay, si nanay, no? Maaaring mas pinapakinggan ng tao si tatay o mas malupit yung mga bata sa kay nanay, bahagi yun ng political system, no? Kung sino yung mas pinapakinggan, kung sino yung mas maimpluwensya. Ngayon, para mabasa natin ang isang sistema, nakatulong kung mabasa natin kung sino ang mga magkakampi o paksyon. Okay? Maaring habang nagmi-meeting kayo, may nababasa ka, may napapansin kang magkaalyado na sila, no? Mukhang nagkasundo na sila na itutulak o isusulong na nila ang isang posisyon, no? Iba 'yun doon sa sumasang-ayon lang. Pwedeng sumasang-ayon ka sa punto na 'yon pero hindi ka pa kumakampi doon. No, parang sumaring napapansin mo, napapatango, o nga, siya nga, nagsishare siya ng kanyang karanasan na sang-ayon doon sa isang punto, no? Pero posible rin na nagkakaroon ng magkakampi. Okay? Nagkakampihan na sila, lalo na kung kailangan pagbotoan, and kailangan ng majority, then, nagbibilang na. Sino ba yung magkakampi doon? No? Posibleng may lumilitaw rin na paksyon na hindi sang-ayon, no? Kontra doon sa kabilang paksyon, no? So maaaring mapansin mo na itong dalawang to tutol doon sa posisyon ng kabila. And mahalagang nababasa natin 'yon para mas naintindihan natin kung paano natin maisusulong yung trabaho ng grupo. Okay? Ngayon, iba yung hindi sang-ayon sa magkalaban. Okay? Posibleng may mga tao na hindi sang-ayon doon, pero hindi ibig sabihin na kinakalaban niya 'yon at kahit anong posisyon ng grupong 'yon kokontrahin niya. Iba 'yon doon sa hindi lang sang-ayon. Ang hindi sang-ayon ay sinsuri niya kung ano yung mga iba't ibang punto, tapos maaring kumikiling sa dito o kumikiling sa kabila, at maaring nagbabago yung isip niya habang lumalalim yung pagkaunawa niya sa nangyayari, no? Iba 'yon sa magkalaban, no, na parang nagkampihan na sila para manalo yung grupo na ito para matalo yung kabila, no? At ganun rin yung pananaw sa kabila. Pag nangyayari na 'yon, na maaring nakakalimutan na yung trabaho na nasa gitna. Okay? Tapos mahalaga rin na binabasa natin yung kung sino yung may kapangyarihan o otoridad, no? Maaring yun yung board chairman, no? Pero sa co-ops, madalas yung pagiging chairman patas ka pa rin lang, isang boto ka rin lang gaya ng ibang mga miyembro. So pero may mga iba na
kung kunwari sila yung founder, sila yung nagsimula nung samahan na yon, at 60 years old o 70 years old na sila at ang dami nang lumipas na general manager, pero yung founder na yon, parang siya pa rin ang chairman ng board na mula nung sinumula yon nung 1970 hanggang ngayon, no? So talagang kuminsan may mga ganong klaseng, may mga tao na parang lahat ng mga kasama doon sa nagdedesisyon hindi makahindi doon sa authority na yon. Okay, maaring formal yon o informal, na hindi lang talaga sila makahindi, no? Dahil sobrang lalim yung respeto na sa taong yun, o dahil alam nila na yung taong yun napakalapad ng impluensya sa organisasyon na kayang patiklupin yung mga ibang decision makers, no? Tapos nakakatulong rin kung nababasa natin kung sino yung maaring meron mga tao dito na parang nasunog na o na nag-a-attend pero hindi na umiimik dahil maaring nagkakontrahan na, nagkataasan na ng boses, posibleng nagkasigawan na sa nakaraan, kaya pagdating niya dito parang tahimik na lang siya, no? Nag-a-attend na lang pero ayaw na niyang magsalita at talakayan pa doon sa mga paksyon na nag-aaway, no? Bilang pinuno o adaptive leader, nakakatulong pag nababasa natin yun, kasi kung minsan na yung mga talakayan na ganito parang barado na, paikot-ikot na lang, tapos hindi nabubuo, hindi nagkakaroon ng kasunduan dahil nagkokontrahan na lang, no? And bilang adaptive leader, pwede mong basahin yon para mas mapalalim mo yung usapan para magkaroon ng dagdag na linaw, no? Pwede mong palalimin yung usapan tungkol sa mga assumptions dito sa iba't ibang paksyon para linawin kung yun nga yun, no? Pwede mong hatakin yung mga nananahimik na lang, nandun, nag-a-attend, kung minsan malalim yung pag-unawan na sa sitwasyon, pero hindi sila nagsasalita. So pwede ang hirit mo sa board meeting, mag-raise ka ng hand. Baka pwede natin pakinggan ang naisip ni kasamang Director Pedro, no? Kanina pa siya mukhang may iniisip pero hindi pa siya nag-share ng kanyang kuro-kuro, no? So itong political analysis sa isang grupo ay napakalaking value sa ating mga techniques. Magagamit natin to sa mga meetings, and pag nababasa natin to, maaring maging mas epektibo tayo sa hirit natin o sa interventions natin sa isang meeting.